So ito na po yung mula pa tanim o transplant dito ay hindi po nakatikim ng idha na mix po sa reservoir o sa nutrient solution. Yan po, iba talaga ang tubo. So malaki pong pagkakaiba sa aking observation na nakita ko dito sa aking hydroponics. Yung mayroong idha at saka yung walang idha po. So yung dati po sa ganito pong edad ng litos, kapag may idha po ay ang ganda na po ng tubo, ang laki-laki na po. Kaya ngayon po ay magtimpla ako ng idha. Ipakita ko po dito kung paano po mag-mix ng idha o mag-formulate ng idha para i-mix po sa nutrient solution ng litos para sa hydroponics. Okay po, samahan niyo ako. Ang gagamitin ko po ay itong 1 galon. Okay, ginagamit ko na po ito. Ayan. Ito yung pinaglagyan ko rin ng idha dati. Ito. So, tuyo na po itong idha sa loob kasi matagal po akong hindi nakapag-order ng idha. Mga nasa 2 months na. So, kaya walang idha po yung aking hydroponics. So, ngayon po, dumating na yung order ko. At ito na po, magtimpla ko nito 1 galon. So, ipakita ko po dito kung ilan bang grams na idha na ilagay sa 1 galon na tubig. So hugasan ko muna po ito dito. Yan, linisin ko ito. Yan. Yan na po, linis na, pwede na ito. So dati po, yung ginagamit ko po ay yung distilled water talaga. Kasi po ay kalag po kasi na mayroong negative effect pag hindi distilled water. Pero na-observe ko po na pwede rin pala itong tubig sa bomba. So hindi ako po gumagamit sa aming faucet na galing sa water district, kundi dito po sa aking water pump. Ito rin po yung ginagamit ko sa reservoir, yung ginagamit na po sa litos. So dito tayo kukuha na itimpla po sa aking mixture ng idha. Ito po ay 100 grams or 0.22 lb or pounds. So, ang isang ganito po ay tamang-tama po dito sa 1 galon. So, ilagay po dito, ito sa 1 galon po. At bago po natin punuin ang tubig.
Katapos po ng 2 litro o kalahati nito ay kalugyan muna po. Ano po, para yung idha po mismo ay tunaw talaga dahil hindi pa po ito puno at malaktas po ang pagkalog nito. Ganyan. So yan na po. So bago po punuin, munang punuin po at para maganda po ang pag-mix. So ito na po yung 1 galon na idha, 4 liters po. Ang timplada po nito ay tulad din po ng A and B nutrient solution na 2 ml per liter. Ang purpose po nito ay ginawang na neutralize yung pH level. So hindi na po kailangan na i-test yung tubig araw-araw. Sa akin po ay nag-test lang po ako ng pH level isang beses lang po nung ako ay mag-mix. Pag mag-mix po ako, para sigurado po na ang pH level ay nasa tamang measurement, ay tinitest ko rin po. At pagkatapos niyan ay hindi ko na po nag-test ulit hanggang mag-mix naman po ako ulit. So ito ay ma-neutralize yung pH level nito. At dahil yung pH level ay neutralize po, ang mangyari po sa ating litos ay consistent po ang kaniyang pagkain, no, ng nutrient solution o yung pag-supply ng nutrient solution po. No, hindi po, wala pong sagabal na kapag mataas yung pH po ay hindi maka-absorb ng masyado yung tanim dahil mataas yung pH level. Kapag mababa naman po yung pH level ay hindi naman din po maka-absorb ng tamang nutrients yung tanim. So maging inconsistent po, dapat ay araw-araw i-test yung pH level. Pero sa akin po, kapag mayroon na nito ay hindi po ako nag-test ng pH level. Kaya nga yung litos ko po na sa ngayon na walang ganito ay hindi maganda ang tubo po dahil hindi nga ako nag-test ng aking pH level araw-araw. Kaya ganun po ang nangyari. Tamad kasi ako na mag-test po ng aking pH level. So isang beses lang po talaga nung ako ay mag-mix na po. Okay? So kaya kailangan ko dito po parang sigurado na consistent po ang pag-absorb ng tanim ng nutrient solution, kaya consistent siya, maganda ang tubo po ng ating tanim. Okay, sige po. Maraming salamat po sa panonood. At ito po yung ating idha solution. 1 galon po. Okay, so meron pa pong reserve na 1 galon din pag maubos ito. Bye-bye po. Salamat.